We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Adjusted school calendar para sa school year 2024-2025 inilabas na ng DepEd. Pulso ng Teachers Dignity Coalition at ng ilang magulang, alamin. Nasa 3 metrong haba ng sawa natagpuan sa gulong ng isang kotse sa Lipa City. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasalubong na bus sa Santo Tomas City, Batangas. Umano'y bigla ang pagtaas sa pasahe sa tricycle sa isang barangay sa Lipa City. Inirereklamo ng ilang pasahero. At Bea Alonzo, ipinasilip ang kanyang baking session. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inilabas na ng Department of Education ang adjusted school calendar para sa school year 2024 hanggang 2025. Ang end of school year nakatakda sa May 31. Naritong report ni Paul Hernandez. Mas maagang bakasyon ang nakaabang sa mga estudyante sa pampublikong paaralan sa bansa. Sa bagong labas na kautusan kasi ng Department of Education o DepEd, nakasaad na sa May 31, 2024 ang end of school year at magiging July 29, 2024 naman ang simula ng pasukan para sa school year 2024-2025. Mas maaga kaysa August 29. May mga ilang araw talaga na nabawas dahil nga sa napaaga ngayon. Siyempre, bilang nasa DepEd, hindi naman namin papapayagan na makompromiso yung mga competencies na dapat maibigay sa ating mga bata. Resulta raw ito ng pagdinig ng kagawaran sa kabi-kabilang panawagan ng ilang grupo at mga magulang na ibalik na sa nakagawi ang June to March ang school calendar sa bansa. Ayon sa DepEd, hindi naman din daw ito agad-agad, gradual o unti-unti raw ang dapat gawin. Nakikita po natin siguro unti-unti na 27 or 28 sa 2028 baka fully may balik na doon sa dati. Hindi kasi po pwedeng mabigla dahil ang laki ng adjustment, lalo tidig sa competencies. Ano kaya ang pulso rito ng ilang mga magulang? Mas okay po yun dahil pag sa mga panahon ng tag-init, mas kawawa po yung mga bata dahil mainit ang panahon, lalo mga April, May. Okay na lang din nang mabalik yung dati. Kahit maulan, ganun na po dati yung tag-ulan, no need na. Okay na to. A-adjust na naman tayo. Mga bata, may hirapan na naman mag-adjust. Panibago na namang isip. Paano aming gagawin? Ganito. Okay na to. At para naman sa Teachers Dignity Coalition o TDC, katuparan daw ito ng kanilang hinihiling. Paraan para hindi na raw maranasan ng mga mag-aaral ang matinding init tuwing summer season kapag nasa loob ng classroom. This is something that we appreciate, no, and we thank the DepEd, no, for this memorandum. And eventually, no, we will revert, no, to the old school calendar. Hinihintay na lang din daw ng TDC ang inilalatag na opening naman para sa school year 2025-2026, kung saan inaasahan na mauumpisahang maipasok na ito sa buwan ng Hunyo. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patay ang sumemplang na rider na motorsiklo matapos magulungan ng kasunod na bus sa Santo Tomas City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 39 anyos na rider na residente ng Barangay San Juan, Alaminos, Laguna matapos maaksidente sa kalsadang sakop ng Maharlika Highway sa Barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas pasado alas 5 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng rider ang kahabaan ng Maharlika Highway nang bigla na lamang itong sumemplang at tumilapon umano sa kalsada. Madulas po yung ating karsada habang nagbabiyahe po itong dalawang sasakyan. Ito po ay natumba sa karsada. At siya po yung driver ay tumalsik sa gitna mismo ng kalsada. Habang ito naman pong tourist bus ay hindi na po nakapagpreno at nabangga po itong ating driver ng
motorcycle. Natumba raw ang motorsiklo at rider sa gitna ng kalsada. Dito na raw siya nagulungan ng kasunod na bus. Naisugod pa sa ospital ang rider ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Most probably po ito po ay may kabilisan kaya po siya ay natumba at nadulas. Normal na takbo lang naman po kasi ito pong ating Maharlika Highway sa may San Miguel is busy highway po ito. Marami po itong biyahe mga sasakyan. Normal biyahe lang po din sila pareho. Nagkataon lang po siya po ay tumumba yung motorcycle and kasabay niya po mismo sa pagmamaneho yung truck. The same po yun ma'am, nabangga or nadaanan. Naiuwi na rin daw sa Alaminos, Laguna ang mga labi ng biktima habang naunang magkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig, ngunit sa ngayon, nais na raw magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Ang reklamo po ay reckless imprudence resulting to homicide po. Ito naman pong settlement nila ay hindi naman po tinutupad nitong driver ang kabuuang settlement nila. Ngayon po, dahil nga po nagkaroon ng settlement, in-release po natin yung driver. Bumalik po yung pamilya nung namatay, gusto na po mag-file ng complaint. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima, gayon din ang bus driver. Abiso naman ng pulisyang iba yung pag-iingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inirereklamo ng ilang pasaherong umano'y bigla ang pagtaas sa pasahe sa tricycle sa isang barangay sa Lipas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nagulat na lang daw ang ilang mga residente at pasahero sa barangay Kayumanggi sa biglaang taas singil sa pasahe ng ilang tricycle drivers. Dumadaing ngayon ang pasaherong si Josie dahil sa biglaan umanong pagtaas sa singil ng ilang mga tricycle driver sa kanilang barangay sa Kayumanggi, Lipas City. Ang dati kasing 16 pesos to 18 pesos na singil sa pasahe, naging 20 pesos na raw simula nitong Lunes. Ay talagang hirap ang mga estudyante ko at dumadaing, nahingi pa ho ng dagdag. Ay sabi nga nila, naku, Mami, wala na natitira sa amin, hindi na kami nakakakain. Ay, kawawa naman ang estudyante kung 50 pesos lang ang baon nila. Apektado rin daw ng biglaang taas singil sa pasahe ang 16 anyos na estudyanteng si Jeya. Malaki pong nababawas, gawa ng dati po kapag po dati 15 lang, may natitira pa, pangkain pa. Ngayon po kapag 20 ng balikan, 10 na lang pong natitira, di wala na po masyadong pangkain sa labas. May naiipon ka pa ba pagka ganyan? Hindi, wala na po. Sa social media post ng isang netizen makikita ang sulat na nakapaskil umano sa isang tricycle. Nakasaad dito na magkakaroon ng pagtaas sa singil ng pasahe. Bagay na hindi raw dumaan sa Lipas City Public Order and Safety Officer. Mayroon na kasing opisyal na taripa para sa mga tricycle na ipinatupad ang sangguniang panlungsod taong 2022 pa. Yung pong fare matrix natin tinatawag na ito po ay ginawa ng sanggunian through sa Committee ng Public Utility kung magkano po talaga yung presyuhan. Ito naman po ay dumaan din sa committee hearing kung anong nararapat, yung gusto din ng mga tricycle driver. Kumbaga, hindi na po sila talo sa presyo na dito sa fare matrix natin. Kaya laking pagtataka raw nila na nagkaroon ng sariling pagtaas sa singil ang naturang Tricycle Operators and Drivers Association sa nabanggit na barangay. Paglabag daw ito sa ipinatutupad na opisyal na taripa. Ayon sa tricycle driver na si Ronald, sumunod lang daw sila sa ipinag-utos ng kanilang pangulo sa TODA. Pero para sa kanya, mahirap din ang naging bigla ang pagtaas ng singil sa pasahe. Yun ay pinatupad din sa Pangulo yata ng Kayumanggi ho. Sumunod lang kayo. Sumunod lang kami mga tricycle driver po. Sobrang taas ng gasolina at marami rin naangal sa bilihin ng mga tulad ng gasolina. Kinakapa din namin ng pasero. Sabi naman ng pamunuan ng barangay, nagpaalam naman sa kanya ang Pangulo ng Kayumanggi TODA hinggil sa pagtataas ng singil sa pasahe. Iminungkahi raw kasi muna niya na pansamantala munang gawin ang pagtaas sa singil kahit hanggang 2 linggo. TODA palengke yun. Ngayon, sinabi ko naman sa kanila na ihayag muna nyo sa tao. Kasi pagka iyan kako mga tao ay hindi umalma o umangal, pwede nyo ituloy. Pero kung mayroong aangal dyan o ibig sabihin may violent reaction ng mga tao, hindi nyo pwede ituloy. Kaya akin kakausapin muli ang Pangulo, ang mga Pangulo ng kanilang samahan. Kasi
Hindi ko naman po pwedeng sagkaan lahat. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahinga ng pahayag ang Pangulo ng Kayumanggi Toda. Tiniyak naman ng Presidente ng Samahan ng mga Tricycle Drivers sa Lalawigan na tutugunan ang hinaing na ito ng mga pasahero. Pupulungin daw niya ang mga Pangulo ng bawat Toda para pag-usapan ang naturang issue. Kung sinabi po nila yan sa barangay, dapat po ay ipaalam din nila yan sa Sangguniang Panglungsod. Yun po ang tama, yun po ang tama. Sa ngayon po sa ating Jail Ordinance number 5, magkakaroon po sila ng violation kung sila po ay lalagpas at medyo malaking halaga din po ang magiging penalty. Sa naging huling pag-uusap namin kanina ng Pangulo ng Federasyon ng mga Tricycle Drivers sa Batangas, bukas daw nakatakdang makipag-usap ang tumatayong Pangulo ng Toda Kayumanggi hinggil sa reklamo. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Maluwag ang tanggapan ng Business One-Stop Shop sa Batangas City ngayong araw. Malayo ang sitwasyon na yan kumpara nitong nakaraang buwan, kung saan mayat-maya ang dating ng mga business owner na nagre-renew at kumukuha ng business permit. Sa pinakahuling tala, mahigit 10,600 ang bilang ng natanggap na aplikasyon para sa renewal at bagong kumukuha. Ayon sa City Business Permits and Licensing Office, mas mataas ang numerong ito kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 10,051. Mas mataas din ang koleksyon ng Business One-Stop Shop sa January 1 hanggang 31 na period sa mahigit 660 million pesos kaysa mahigit 502 million pesos noong 2023. Ayon sa Batangas City LGU, ilala ng nakolektang halaga bilang pondo ng pantugon sa pangangailangan ng mga residente sa lungsod. Kabilang sa paglalaanan ng pondo ang infrastructure at social service projects, pati na ang financial assistance at scholarship grants. Matapos ang mahigit isang taong konstruksyon, muli nang binuksan sa publiko ang Bantilan Bridge na nagdudugtong sa mga bayan ng San Juan, Batangas at Sariaya, Quezon. Matatandang nasira o bumagsak ang tulay noong October 2022 matapos manalasa ang Bagyong Paeng. Sa anunsyo ng DPWH Region 4A, tanging mga light vehicle pa lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay. Hindi pa tiyak kung kailan ito bubuksan sa mga mabibigat na sasakyan. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, February 22, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga nabubulok na poste at upgrading ng hardwares at insulators. Kalin sa bayang primary at secondary row clearing ng mga linya. Alae! 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 Pabor ka ba na ibalik sa old school calendar yung pasok ninyo mga estudyante? Opo, para sa akin po, pabor po ako. Kasi yung adjustment din po kasi, simula na nagka-pandemic, medyo ang hirap pong mag-adjust. Para sa akin po ay oo. Dahil po tulad na lang po ngayon po, di ba po ngayon may pasok po ang April at May, tag-init po. Kung po yung bakasyon, tamang-tama po. Para sa akin, since college na ako, hindi. Kasi nasanay na ako ng August, then ang end ng class namin ay April. Sa pamamagitan po ng pagbabalik ng old school calendar ay hindi po namin ganitong panahon na tag-init at kami po ay nahihirapan din sa pagpasok. Sa akin po, hindi po. Medyo new gen na rin po kasi mahirap na po ibalik yung sa dati. Wow! Yun po. Para saan po pabor kasi yung pong setup po namin ngayon, hindi naman po siya naapektuhan ng masyado kaysa doon sa dati naming schedule. Saka po, parang yung pong mga holidays na sasakto ay parang binibigyan po kanya ng pahinga. Ganun po. Yan po. Susunod. Nasa 3 metrong haba ng sawa natagpuan sa gulong ng isang kotse sa Lipa City. At isang buwang bakasyon para sa mga guro, istriktong ipatutupad simula June 1 hanggang 30, 2024 ayon sa DepEd. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Hinihintay pa ng PCG Batangas ang pinal na report kaugnay sa salpukan ng water taxi at fast craft nitong Enero. Samantala, tiniyak ng PCG na hindi magkukulang ang mga bibiyaheng passenger sea vessel ngayong papalapit ang Semana Santa. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas, isolated case ang nangyaring banggaan sa pagitan ng water taxi at fast craft nitong January 31. Sa kabila niyan, tutok pa rin daw sila sa kaso lalo at may casualty sa pangyayari. Sa ngayon, wala pa raw na ibabahagi sa kanilang dokumento ang headquarters batay sa isinumiteng investigation report. Bagay na hinihintay pa rin daw nila para malaman kung sino ang liable o may pananagutan. Hindi pa rin nalilift ang suspension order sa dalawang passenger sea vessel. At habang naghihintay pa ng resulta, tiniyak ng PCG Batangas, hindi mapipilayan ang mga bibiyaheng sasakyang pandagat ang mga pasaherong pupunta sa iba't ibang tourist destination sa Mindoro provinces. Lalo at nalalapit na ang summer vacation. Dalawa lang ang water taxi at fast craft sa mga pinakaabalang sasakyang pandagat tuwing bakasyon. Sir, malaking kawalan yan kasi kung isang barko, dalawang barko, nag-a-adjust naman sir yung marina, relaxation period naman tayo. Peak season man daw o hindi, abala ang PCG sa inspeksyon para matiyak ang seaworthiness ng mga maglalayag na sasakyang pandagat. Lagi naman tayo sir, always ready naman tayo sir. Continuous naman yan even without ganyan na season. Gayon din ang pagpapatrolya sa mga baybayin. Nagbabantay ang PCG para sa seguridad at kaligtasan ng mga biyahero at bakasyonista. Payo ng mga otoridad, planuhin ng mas maaga ang bakasyon para maiwasan ng malaking abala. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang patay sa kanyang bangka ang 40 anyos na lalaki na nanguha ng buhangin sa ilog sa San Juan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Wala ng buhay nang matagpuan ng 40 anyos na lalaking ito sakay ng kanyang bangka sa bahagi ng Barangay Tipas, San Juan, Batangas alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, alas 8 pa raw ng umaga na magpaalam sa kanyang kinakasama ang biktima na magtutungo ito sa ilog para manguha ng buhangin. Oras na raw dapat nang uwi nito alas 4 ng hapon, ngunit hindi pa nakakabalik kaya hinanap na siya ng kinakasama at tiyuhin. Natagpuan ang bangka ng biktima sa may tabing ilog Lulan ang wala ng buhay na lalaki. According po dun sa kanyang kinakasama, ay dati na po itong merong heart problem, merong maintenance po ng gamot. Hindi po niya regularly na iniinom yung gamot at iniinom lang po niya tuwing may nararamdaman po siyang masama sa kanya. Yung pagbubuhangin niya, maiinitan siya sa araw. Siguro yun po yung nag-trigger sa kanya para matake. Wala na rin daw pulso ang biktima ng tingnan ng mga rumespondeng otoridad. Sabi ng pulisya, tanggap na rin naman ng pamilya na aksidente ang nangyari sa kaanak. Kumbinsido naman po yung pamilya na wala naman po itong magiging dahilan kundi natural death po. Minabuti po ng pamilya na hindi na po ay pasoko siya at ang ipapa-medical na lang po sa MHO po. Naiuwi na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan habang sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Payo ng pulisya sa mga residente. Unang-una muna natin, tignan muna natin yung health condition natin kung kaya ba natin yung trabaho natin. Mahalaga po ang ating buhay at bukod doon, kung ano po yung advice, legal advice sa atin ng mga doktor, sundin po natin maigi yun para hindi po tayo magkaroon ng komplikasyon sa ating sakit. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan sa gulong ng isang kotse ang nasa 3 metrong haba ng sawa sa Lipa City. Narito ang report ni Denise Abante. Sako. Tinatayang nasa 3 metrong haba ng sawa ang bumulabog sa ilang mga residente ng Barangay Bugtong na Pulo, Lipa City mag-aalas 8 kagabi. Nakita ito sa gulong ng isang nakaparadang kotse sa lugar. Ang 54 anyos na si Gaudioso na kilalang sanay sa panghuhuli ng mga ahas sa lugar, ang una raw tinawagan ng may-ari ng sasakyan para i-rescue ang sawa. Sa videong kuha ng asawa ni Mang Gaudioso, makikita kung gaano ito magpumiglas. Anong damputin ko ng buntot, tagang napakalakas. Hindi ko kinaya sa dami ng ahas na huli kong buhay dito. Dito sa amin 4 na. Bukod dun sa labas 2. Ako natutuwa din na gayon na
Ako yung tinatawag nila, may tiwala sa akin. Ang sawang na rescue ni Mang Gaudioso, pansamantala muna niyang inilagay sa isang sirang washing machine habang hinihintay ang mga otoridad para sa tamang disposisyon nito. Takot naman daw ang nangibabaw sa asawa niyang si Aling Leonora. Siyempre natatakot din ako gawa ng mahiligan dumampot ng mga ahas-ahas, baka mamay matuklaw yan Tsaka sana makuha na rin siya ng kung sinong pwedeng kumuhang ahensya. Kasi kung iba ang makakakuha, baka kasi patayin lang Baka mamaya makawala yan dyan kung saan pumasok yan sa aming mga bahay. Bago magtanghali na kanina nang dumating ang Lipa City RRMO at DENR Senro para makita at makuha ang sawa para sa tamang disposisyon nito. Inalis nila ang nakabalot na tape sa bibig nito na inilagay ng ilang mga residente sa takot nilang ito'y makapanuklaw. Dito ay tinatawag nating reticulated python. Sa Tagalog ay sawa. So usually nagagala sila pag insertion ng pagkain. O kaya siguro na-disturb yung kanyang tinitirahan, kaya gumagala sila dito sa kabayanan. Minsan lang na kami naka-receive ng report na meron dito sa area ito. So hindi natin masasabi talaga na madami talaga dito. Nagkataon siguro ng isolated case lang. Payo ng otoridad sakaling muling makakita ng ganitong uri ng wildlife. Hanggat maaari sana, huwag natin papatayin nga yung sawa kasi nga wala namang ginagawa. Hindi naman talaga na siya poisonous o venomous. Pero kung talagang apektado baka makapangagat, edi ina-advise natin na kung kaya namang iwasan. At kung hindi naman kayang hulihin, pwede silang makipag-coordinate sa barangay or sa aming opisina at kami nang bahalang mag-rescue. Ayon sa DENR Senro Lipa, dadalhin ang naturang sawa sa kanilang rescue center sa Calauan, Laguna para maalagaan at kalaunay pakakawalan din sa natural nitong tahanan. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng PHIVOLCS, nanatili sa 14,200 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Taal ayon sa kanilang 24 oras na monitoring. Umaabot naman sa 1,200 meters ang taas ng plume nito na napadpad sa Timog Kanluran. Wala ring naitalang pagyanig sa palibot ng bulkan. Sa kabila ng mataas na volume ng ibinubugang sulfur dioxide, hindi ito nangangahulugan ng pagsabog o pagputok ng bulkan dahil may parameters pang kailangang ikonsidera ayon sa PHIVOLCS. Nagsagawa na rin ng periodic survey ang ahensya sa main crater lake para malaman ang estado ng Bulkang Taal. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Alae! 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 Para sa'yo, bilang estudyante, pabor ba sa'yo na ibalik sa old school calendar yung Pasko? Para po sa akin is, sana po is maibalik kahit medyo mahirap po dahil nasanay na. Dati po kasi yung birthday ko is walang pasok. Ngayon nagkapasok na. Hindi po ako sanay na may pasok yung birthday ko. And which is may exam pa, kaya mahirap. Sa akin po hindi po. Baka po kulang po yung time namin for rest after nung mahabang academic works na sobrang na-stress po kami. Even po, first year lang po kami tapos sobrang nakaka-stress. I think so. Mas okay kasi yung like ngayon dadating ang tag-init, April, May. Kung hindi bakasyon ng mga bata, ang hirap para sa magulang and sa kids to go to school ng ganong kainit. Mas okay po sa akin. Kasi sanay na tayo dun sa dating Kasi tulad ngayon, nahihirapan din kaming mag-adjust. Pabor po kami na ibalik yung yung sa June. Kasi nga po, pagka August po ay tag-ulan. Hindi ka po, hindi magkakasakit po yung mga bata pagka August pa ho. Abangan! Isang buwang bakasyon para sa mga guro istriktong ipatutupad simula June 1 hanggang 30, 2024 ayon sa DepEd. At Bea Alonzo ay pinasilip ang kanyang baking session. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog.
Nararanasan ang mainit na panahon dulot ng easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Ang hanging amihan naman nananatiling mahina. Narito ang report. Mga kapuso, mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa maraming bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang pangunahing weather system na nakaapekto sa bansa. Nananatiling mahina ang hanging amihan. Posibleng 40 degrees Celsius ang maramdamang init sa Cotabato City, 39 degrees Celsius sa Zamboanga City, 38 degrees Celsius sa Clark, Pampanga at sa Mulanay, Quezon, habang 36 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw sa Pasay City ayon sa Pag-asa. Kumpara kahapon, mababa ang water level ngayon sa Angat, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoir. Tumaas naman ang tubig ngayon sa Ipo at Binga Reservoir. Inaasahan pa rin ang pagbaba ng water level sa iba't ibang dam sa Luzon dahil sa mababang tsansa ng ulan ngayong araw, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan ng light to moderate rain sa ilang panig ng Aurora, Quezon, Mindoro, Bicol Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Istriktong ipatutupad simula June 1 hanggang 30, 2024 ang isang buwang bakasyon para sa mga guro ayon sa DepEd. Layo ng kautusan na mabigyan sila ng nararapat at sapat na pahinga at bakasyon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi ang pagiging isang guro ang first love ng grade 8 teacher na si Dolores ng Tabangao Integrated School sa Batangas City. Pero napamahal na rin siya sa propesyon dahil sa nakikita niyang ambag sa pagkatao ng mga estudyante. Sa higit 2 dekada sa propesyon, veterano na siya sa pagtanggap na kaagaw niya sa oras para sa pamilya at sarili ang pagtuturo. Dahil merong yung mga gawain sa school nadadala pa rin sa bahay. Kailangan matapos dahil nga may oras na hinahabol. Sa bakasyon lang daw sana makakabawi-bawi ng pahinga sina Teacher Jemuel at Teacher Daisy. Pero sa nakalipas na maraming taon, maraming pagkakataon din nakaharap nila ang laptop para magtrabaho. Dahil po kailangang gawin yung task, may deadline, ay di minsan po dahil yung family time, nakukuha pa din po. Katulad ko, meron akong baby. May mga panahon na hindi ko siya naaalagaan ng kung papaano yung pagmamahal na nailalaan ko sa paaralan. Kaya para kahit papaano'y ma-enjoy na ng mga guro ang bakasyon at walang alalahanin, istrikto na umanong ipatutupad ng DepEd ang mandatory 30-day vacation para sa mga guro. Sisimulan yan mula June 1 hanggang 30, 2024. Ayon sa DepEd memo, bawal ang partisipasyon ng mga guro sa lahat ng DepEd at non-DepEd activities. Kung yun ay voluntary on their part, may kukunin o kung ano man, siyempre papayagan din naman yan. Pero pag ang instruction ay manggagaling sa school leaders, sa amin, hindi po pwede yun. Na talagang ibigay mo para sa teachers yung kanilang karapatang ito. Hindi na nire-require ang mga guro na magtungo sa paaralan para magtrabaho sa period na ito. Pero ipinapaubaya na lang sa mga teacher kung may ilang gawaing pang-eskwela silang dapat tapusin. Okay lang sir, basta magkaroon ng time pa rin sa family. Mas maigi sir yun. Siyempre po, pagka po kasi nagsimula na po ang uli ang pasukan, bakbakan na po uli sa mga task, kailangan po din naman natin siyempre na nagre-recharge yung ating katawan. Napakasarap sa pakiramdam, nakakatuwa. Excited ka? Excited. Ngayon pa lang sasabihin namin na sana totoo, sana masaya. Matagal-tagal na rin naman daw nila itong pinakahihintay. Kaya't inaasahan na rin ng mga guro na wala ng ano pa mang makasasagabal sa inaasam-asam na bakasyon. Tiniyak ng DepEd na walang i-schedule na training camp o seminar sa period na ito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipinasilip ni Bea Alonzo ang kanyang baking session. Samantala, umani ng million views ang TikTok video ng Shining Inheritance Stars. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagbigay ng tila update sa kanyang buhay ang kapuso actress na si Bea Alonzo matapos ang kanilang hiwalayan ng ex-fiancé na si Dominic Roque. Sa isang video na kanyang ibinahagi sa social media, ipinakita nito ang kanyang husay sa pag-bake. Makikita sa video na siya mismo ang nagmamasa at ipinakita rin ang mga nagawa niyang cupcakes, cookies at heart-shaped mini breads.
Good vibes naman ang hatid sa netizens ng TikTok video na ito ng Shining Inheritance stars na sina Kylin Alcantara, Kate Valdez at Roxy Smith. Umani lang naman ito ng mahigit 2.6 million views and counting. Makakasama ni na Kylin, Kate at Roxy sina Michael Sager, Paul Salas at Connie Reyes sa Philippine adaptation ng K-drama na Shining Inheritance. Samantala, bukod sa pagtugtog ng keyboard at gitara, ang Chapman stick instrument ang isa sa naging daan ng kapuso recording artist, multi-instrumentalist, composer at arranger na si Abby Clotario upang makagawa ng mga tagus sa pusong mga kanta. Talagang mapapahugot ang sinuman sa kanyang bagong original song na Laho. Gusto ko nang maglaho, Mapapakinggan na ang new album ni Abby under Alt G Records sa mga music at digital platform worldwide. Si Abby ang kumanta sa Ikaw Nga na theme song ng Mulawin na ipinalabas sa GMA. Ikaw nga ang siyang hanap-hanap, kay tagal na ako'y nangarap. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.